Yo, what's up mga karabas? Kumusta? Isang magandang araw ulit sa inyo mga karabas. So, welcome sa panibagong video at panibagong vlog na gagawin natin ngayon. So, ngayong araw na ito, nandito tayo ngayon sa Kakahuyan ulit sa mga karabas. Mag-i-explore ulit ako rito. Kasi meron akong isang titignan doon sa ilog. Kung ano man yun mga karabas, abangan natin. So, let's go! So ayan mga karabas, nandito tayo sa munting sapang mabato. Mag-explore ulit tayo. Wow. Aha. Kaya pala ako nangati kahapon dahil dito. Nadali na naman yung tuhod ko ng ano yan, tawag dito, yung punong makatindahon, lipa, napakakati niyang, grabe. Pinaghukayan naman mga karabas, oh. Alimasag. So let's go, tuloy-tuloy tayo. Napakatahimik at napaka-presko dito sa ilalim ng Kakahuyan mga karabas. Wow. Ayan, no? Gubat na gubat pa ang datingan mga karabas. So ayan, ang aking kapaligiran. Ang tahimik dito mga karabas, grabe. Napakatahimik sa lugar na ito. Grabe. So, nandito ako ngayon sa ano, yung nagsanga na sapa. Yan, so, ayun siya mga karabas. Merong papunta doon. Tsaka ito. Yan. So, ito nandito mga karabas. Yan yung ano, yan yung papunta dun sa munting talon. Malagaan ng dumadaloy na tubig gawa nga ng tag-init. So dyan yung vlog natin na umabot ng 600 views. 600 plus yung views niya mga karabas. So yun mga karabas, gusto kong magpasalamat din sa mga nanood nitong huli kong vlog. Yung tungkol dun sa natagpuan natin dun sa sapa na ibon. So yun mga karabas, maraming salamat sa suporta nyo. Sana patuloy nyo akong suportahan mga karabas. Ang dami agad views, ilang araw pa lang na i-upload ko sa YouTube yun. So yun, maraming salamat sa inyo mga karabas. So tara, tuloy-tuloy tayo dito ngayon. Mag-i-explore ako ngayon dito. Ayan, baybayin lang natin tong munting sapa na ito papunta dun sa sapa na malaki or ilog, kasi medyo malaki na yun. Ang lalaki ng puno dito mga karabas, oh. Ito na naman yung punong marang. Ayan siya mga karabas. Ang taas na naman yan. Grabe. Sanga-sanga yung sapa rito. Dito may sapang maliit na naman, oh. Kaso walang tubig yan mga karabas.
Yan. Tuloy-tuloy tayo. Yeah. Siya mga karabas, matubig-tubig pa. Whoop, whoop. Kunting ingat dahil mabato. Ito na naman, laking kahoy na naman. Grabe. Tagal natin makarating dun sa malaking sapa. Madulas ang aking tsinelas. Oops. Konti na lang yung tubig mga karabas, oh. Wala nang daloy. Malapit na tayo sa malaking sapa. So ayan, nandito na tayo ngayon mga karabas. Ayan. Yan siya mga karabas. So ayan mga karabas, may nangangaso yung aso. Yung amo yun nandyan. Ayan. Dito tayo mga karabas. Exploration time. Hindi na mga karabas ko. Kaso naligo na ako eh. Grabe ba? Yan kasi mga karabas dito kasi puso dito yung mga nangangaso. So yung ibang tao kasi rito
yung mga pinupuntirya na ditong hulihin tulad ng bayawak at iba pa na pwede nilang mahuli dito. Alam naman natin mga karabas na yung mga hayop na nandyan ay yung mga makikitang hayop dyan is pinagbabawal talaga yan na hulihin. Kasi meron talaga mga taong hindi natin mapigilan eh. So ang ano ko lang mga karabas, huwag lang sana mahuli, lalo na ng DNR, kasi may ano yan, may kaso yan mga karabas. So yan, ang ganda mga karabas, tuloy-tuloy tayo mga karabas. Ang lawak ng sapa na to. Ano siya, mga malulit na isda ron. So ayan, dito ako na isang araw lumublob eh, itong part na to. Sobrang init kasi mga karabas eh. Ayan. Grabe ba? Tara, let's. Ang mga karabas. Tumalulong yung aso niya. Alright, medyo malalim to, abot na tuhod ko mga karabas oh. Lamig ng tubig. Yay, grabe ang lumot oh. Sa lakas ng init talaga, grabe, nilulumot na yung gilid ng ano, yung sapa. Alright, exploration. Mga karabas yung lumot oh. Let's go. Baybayin lang natin tong kaitaas na ito. So yung mga karabas, pagdating dun sa dulo, meron tayong titignan na isang uri ng ibon ulit. Cellphone, no? Yeah! Anong klaseng cellphone kaya to? Uy! Cherry Mobile. Yung mga sinaunang cellphone. Napakalinaw. Eh, grabe pa. Ang lamig ng ilalim ng tubig, pero yung pinakaibabaw niya medyo maligamgam. Grabe.
Let's go. Tuloy-tuloy tayo mga karabas. Wala pa tayong nakikitang kakaiba ngayon dito sa ilog. So pupuntahan lang natin yung uri ng ibon dun na may pugad siya sa pangpang ng sapa. Tignan natin yung pugad kung nandun pa. Kasi kung merong nakakita na, malamang wala na yun doon. Grabe. Hindi ka man lang pagpapawisan pag nandito ka kahit napakatatarik ng mga dadaanan. Ako nakakamoy ng ibang amoy dito. Minsan kasi mga karabas yung ilog na ganto, yung sapa, sobrang kaanuhan nga ng mga tao. Minsan dito na tinatapon yung mga patay na hayop. So pagka ganun kasi yung sistema natin, minsan nakakadiri na talagang paliguan. Sarap pa naman ng ang linaw pa naman ng tubig, oh. Napakasarap maligo, kaso nga lang pagka ganun na may senaryong ganun na tapon dito, tapon doon, kaya puro basura minsan. Buti nga dito ganito pa kalinaw, pero sa mga ibang lugar na napunta, katulad ng sa ibang lugar, tulad na lang ng sa Bulacan, meron akong napuntahan dyan na sus Ginoo, kahit isda wala nang titira. Dito mga karabas medyo presko pa, pinaguhulihan pa ng isda rito. Nung nakaraang araw mga karabas kasi, ngayon ba nung isang araw mga karabas, meron akong nakilalang nanguhuli ng isda rito. So nilalambat niya mga karabas yung tilapia, kasi merong mga tilapia dito, pa isa-isa, dalawa, ganun. Pero napakatsaga niya mga karabas. Grabe, hanga ako doon kay kuya. Medyo may distansya pa yung nilalakaran natin. Alright. Makikinis ng mga bato sa ilog eh. Pag bato talaga sa ilog, makikinis eh. Sana all makinis. Makinis at makintab pa. Yan. Ang lalaki ng bato rito. Ay, madulas. Yan, tuloy-tuloy tayo mga karabas. Sukal. Grabe, tubig maligamgam. Dito mga karabas wala namang gaanong basura, mga dahon-dahon lang. Buti ganito pa rito. Pero ewan ko lang pagdating ng araw.
Kasi nung nakaraan din, nagbablog pa naman ako, meron akong nakasalubong na ano, sinusukat nila mula sa may kalsada hanggang dun sa kabila. Lalagyan siguro ng semento yung gilid. Pero sana pabayaan na lang nila na ganito. Okay naman yung ganito eh. So, mga karabas, yung tuyo na. Wala na. Talagang summer na. Dun sa lugar na kinalakihan ko mga karabas, ganitong panahon, ubos ang laman ng sapa. Nagpapaunahan sila manghuli ng isda. Layo ng nilakad ko ngayon ah. Oops. Malapit na tayo dun sa sabi mga karabas. Ito na yata yun. Nandito na yata tayo. Oo nga. Aray. Init ng tubig. Diyos ko po. Grabing lumot oh. Wow. So tignan natin mga karabas kung nandito pa yung pugad ng ibon. Nandito pa kaya ang tanong. Grabe. Lumot talaga oh. Ito, nandito yung pugad mga karabas. Nandito pa kaya. Ayan mga karabas oh. Nandito pa, buti nandito pa mga karabas. So ayan, sa loob niyan. So ayan mga karabas. Ito yung pugad ng ibon na sinasabi ko. May tatlo siyang inakay mga karabas. Tignan natin yung itsura. Pwede naman nating hawakan ito eh. Itong klase kasi ng ibon ito mga karabas is hindi naman siya talagang inaalagaan. Ang laki niya mga karabas. Hinawakan ko na ito nung nakaraan eh. So ayun siya mga karabas oh. Yung itsura niya. Hindi ko alam yung anong eksaktong tawag sa ibon na to. Pero yan yung ano. Ganito sila humuni pagka gantong inakay pa. Ayan o. Ang laki ng bunganga niya. Nakakatakot mga karabas. Nakakatakot siya sa totoo lang. Balik na natin. So ayan. Tanggalin ko lang yung lens nitong cellphone ko para makita natin ng malinaw. Yung mga karabas, so yung pinakampugad nila oh. Ayan. Grabe.
Grabing itsura oh. Ano siya oh, mga karabas. Tatlo sila. So ayun mga karabas, nakita natin yung inakay, tatlo. Ang galing magpugad ng mga ibon na to dito talaga sa pangpang talaga ng sapa. Ayun lang yung sapa mga karabas oh. So ito lang. So itong uri ng ibon na ito mga karabas na namumugad sa mga gantong gilid ng sapa, dito sa amin sa Bicol kung tawagan yun ay ano, borobarita. So iyan kasing ibon na yan mga karabas, bigyan ko lang rin ng konting kaalaman. Dito kasi sa amin mga karabas, yan ang ibon na yan. Yan yung uri ng ibon na kapag merong isa sa mga kamag-anak mo na namatay or may karamdaman, yung mga malalapit ng ano, mga malapit ng kunin ni Lord. So yun talaga yung paniniwala ng iba rito sa amin sa Bicol. So kapag humuni daw yung ibon na yan, halimbawa nasa malayong lugar ka, may ibig sabihin daw yan na pwedeng isa sa mga kamag-anak mo ang namatay. So yun ang pagkakaalam ko. Kasi minsan mga karabas, nung time na nasa Pampanga ako, siguro ko mga since 2017 mga karabas, nadistino ako ng Pampanga. Nung time na yun mga karabas, yung ibon na ito, yung ganyan, huni siya ng huni. Sabi ko, ano kaya kung meron, kung bakit humuhuni yung ibon na yun eh. Bihira mo siyang maririnig mga karabas, lalo na sa mga malalayong lugar, bihira mo siya marinig. Dalawa kasi yan mga karabas eh, ang pinaniniwalaan dito. Pag humuni daw yung ibon na yan, na dumaan, lalo na sa may dumaan sa bahay nyo, pwedeng bad news or good news yan. So nakaugalian kasi mga karabas ng mga tao dito sa amin, yung ibang mga naniniwala na yan daw ay tagapagdala ng balita. So kumbaga pinapaalam sa mga kamag-anak mo na ganto, ganyan, kung ano man yung nangyari. Kaya nung panahon kasi na yun mga karabas, talagang tinandaan ko siya, humuni siya ng humuni. Siguro kung mga 2 araw. Pagtapos ng 2 araw, ayun mga karabas, minsan nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung post ng mga pinsan ko nung time na yun. So ayun, yung time na yun, ewan ko kung nagkataon lang, namatay yung lola ko, yung nanay ng tatay ko. So di natin alam kung ano yung ano dun, o nagkataon lang na may ganun. Pero kasi isang beses lang kasi nangyari sa akin yung mga karabas, na humuni ng ganun, time na nasa Pampanga ako mga karabas. Kaya di ko rin sure kung totoo man yun o hindi, kasi unang beses lang nangyari sa akin yan. Yan yung ano to, yung ibon na to, yung tinatawag dito sa amin na borobarita. Wala lang tayong makuhang ano, malinaw na picture para maipaliwanag ko kung anong klaseng ibon itong nakita natin dito sa tabi ng sapa. So ayun mga karabas, kukuhanan lang natin ng picture tong ibon na to para ma-i-research natin mamaya kung anong klaseng ibon ito. Kukunin ko ulit itong isa, itong medyo malaki. Grabe. Kung may ahas dito mga karabas, wala na to. Kung natagpuan to ng sawa, o kaya mga cobra.
Ayan siya mga karabas yung itsura niya. Oh. Ang laki ng bibig niya. Oh. Kukuhanan lang natin ng picture mga karabas. Grabe. Huni siya ng huni mga karabas. Nandyan lang yung nanay yung nakabantay lang. Nung nakaraan kasi nung pagpunta ko dito biglang nag-ingay eh. So ewan ko lang ngayon. Kung matitsempohan natin, maririnig nyo yung huni niya mga karabas. So mamaya i-research natin to kung anong tawag sa ibon na to dito sa atin sa Pilipinas. So ayun. Grabe. Itong ibon na to mga karabas. Kumakain din to ng kapwa niya. Kapwa niya ibon. Kasi nung time na natagpuan ko to, dito sa loob ng pugad niya merong kalahati na paa ng maliit na ibon. Sisiw. Yun ang pagkain nitong mga to. Kaya kumakain sila ng kauri nila. Grabe. So may pagka-carnivore tong mga ibon na to. Ilalagay ko dito yung information ng ibon na to. So yun lang mga karabas. Ito lang talaga yung sinadya ko rito. Wala, hindi natin matsyempohan yung nanay eh. Para kahit papano, kahit marinig man lang natin yung huni. So ayan mga karabas, mukhang malabo na magparamdam yung nanay ng mga inakay na natagpuan natin. So baka sa mga susunod na lang siguro na time, gawa ng medyo delikado rin sa lugar na to. So mga karabas, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nanood sa last vlog ko. So maraming salamat. Umabot na ngayon ng almost 500 views. Ayan mga karabas, ito siya. Maraming salamat mga karabas sa suporta at panonood nyo sa channel ko. Sana patuloy nyo akong suportahan sa mga susunod pa nating gagawing vlogs, or kung saan man tayo mapadpad na naman yung mga lugar na pupuntahan natin. So patuloy tayo mag-explore kung saan dito sa amin sa Bicol. So maraming salamat. Yun lang, at God bless po sa inyong lahat. So lagi po nating tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, and God bless po sa inyong lahat. Ulano iyan, talagang apo ni Baltog, talagang daing nagpapadaog. Madyan na sa kabikulan, para mahiling ta mga kagayunan. Marina, sumabay ka na para di mauriyan. Sabit na baga, Diyos mabalo sa indog ka boss.